Ka-full load ang mga fighter jets ng Israel nang sumugo ng mga ito sa Iran. Ngunit napurnada ang atake ng Israel dahil agad umano itong pinigilan ni US President Donald Trump. Alamin ang buong detalye mamaya. At sa ibang balita naman, pinuna ni BP Sara ang paglalagay ng Amerika ng mga missile system nito sa bansa. Pinuna din ito si PBBM dahil wala umano itong vision at nagpapadala lang sa Amerika, sabay giit na ang Pilipinas ay hindi umano handa sa gyera kontra China. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Tumigil na ang gyera sa pagitan ng Israel at Iran at nagtagal lamang ng 12 araw ang kanilang bombahan. Ngunit sa videong ito ay babalikan natin ang mga nangyari sa pagitan ng dalawang bansa bago ipatupad ang ceasefire. Noong Lunes ng umaga ay ipinaranas ng Israel sa Iran ang malakas na atake nito at winasak ang mga base militar ng Iran na umabot sa daang-daang Iraniang military umano ang NATODA. Sinabi yan ni Prime Minister Benjamin Netanyahu. At pagdating ng Martes ng gabi, ang Iran ay naglunsad na ng missile strike sa Qatar bilang ganti umano sa ginawang atake ng Amerika sa kanilang mga nuclear site. Walang tinamaan sa missile strike ng Iran dahil ang mga missiles nito ay pinabagsak ng Qatari Air Defense System. Ngunit ilang oras lang ang nakalipas noong gabi ding iyon, alas 3 ng umaga, ang Israel Air Force ay muli na namang umatake sa Iran at base sa report ay naabutan ng Israeli Air Force ang mga missile launchers ng Iran na handa na umanong pakawalan dahil nakaangat na lahat ng mga missiles nito at nakatutok sa Israel. Kaagad na winasak ng Israeli Air Force ang mga missile launchers ng Iran pati na ang mga empty launchers nito. Ang iba pang winasak ay ang radar, drone storage, missile storage at mga base ng Iran paramilitary forces, pati na ang pagtuda sa Brigadier General na si Ali Riza Lofty na isa umanong deputy head ng Iranian intelligence. Matapos ang ataking yan, pagsapit ng alas 7 ng umaga kahapon ay inanunsyo na ni Trump ang ceasefire sa pagitan ng dalawa kung saan tumulong din umano ang Qatar upang sabihan ang Iran na tanggapin umano ang ceasefire habang ang Israel naman ay nakinig sa utos ni Trump. Saktong alas 7 ay effective na ang ceasefire, ngunit pagdating ng 7:06, 6 na minuto lang ang nakalipas, ay isang missile sumaro ng pinakawalan ng Iran, ngunit hindi agad tumugon ng Israel. Ngunit pagsapit ng 10:25, abay dalawang missiles muli ang pinakawalan ng Iran. Kaya naman ang Israel ay dito na nagdesisyon na iparanas ang pinakamalakas na puwersa ng Israel bilang bahagi ng tinatawag nilang Amkilavi na hindi pa umano nararanasan ng Iran at hindi pa umano nagagawa ng Israel kailanman. Ang mga fighter jets ng Israel ay naka-full load o punong-puno ng mga kargang missiles. Hindi nabanggit kung ilang mga fighter jets ang kasama sa operasyon pero malamang na marami ito dahil sa sinabi ng Israel na ito umano ang unang beses na ipaparanas ang lakas ng Israel. Nang lumipad na ang mga fighter jets ng Israel patungo sa Iran ay biglang nag-anunsyo o nag-post si US President Trump at sinabing ang mga fighter jets umano ng Israel ay hindi na aatake at ang mga fighter jets umano ng Israel ay pauwi na. Sa madaling salita ay pinigilan ni Trump ang pinakamalakas sanang wave strike ng Israel sa Iran. Sinabi ni Trump sa isang media interview na ito umano ang unang beses na ang Israel ay naka-full load o nagkarga ng maraming missile sa mga fighter jets nito. Hindi rin umano siya natutuwa sa ginawa ng Iran dahil sa paglabag sa ceasefire dahil gumamit ito ng missiles. Ganon din umano sa Israel na muntik nang umatake sa Iran. Yeah, I do. They violated, but Israel violated it too. Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that?
Base sa tala ng Israel, sa kabuuan ay nasa 60% umano ng mga missile launchers ng Iran ang winasak ng Israeli Air Force. Kaya't sa mga huling atake umano ng Iran ay naging limitado na lang ang kanilang pagpapakawala ng mga missiles na mula sa dating daan-daan ay bigla na lamang naging 40 hanggang 30 at 10 bawat salbo. Samantala, mariin namang itinanggi ng Iran na hindi nila nilabag ang ceasefire at hindi umano sila nagpakawala ng mga missiles mula nang ipatupad ang ceasefire. Sa isang hiwalay na interview, sinabi rin ng Iran na ipagpapatuloy pa rin umano nila ang kanilang nuclear program. Sagot naman dyan ng Israel ay patuloy din umano nilang wawasakin. Maging ang Amerika ay hindi papayag na magkaroon ng nuclear weapons ang Iran dahil ang Iran ay hindi umano mapagkakatiwalaan dahil sa dami umano ng records nito ng mga pambobomba at mga krimeng nagawa. Ayon sa ilang analyst, kung magkakaroon man ng nuclear weapons ang Iran ay posibleng mambubuli ito at gagamitin lalo na sa Israel. Ubos ang mga sibilyan. At sa ibang balita naman, kwinestyon ni VP Sara ang foreign policy ng Administrasyong Marcos. Sinabi ni VP Sara na dapat umano magkaroon ng independent policy ang Pilipinas imbis na kumilos sa ilalim ng Amerika na partikular umano niyang nakikita sa West Philippine Sea. It is stated in our Constitution that we should have an independent foreign policy. That do not lean to a foreign power, that do not favor US or do not favor China. Kinundi na rin ni VP Sara na nakapasok sa bansa ang mga missile system ng Amerika tulad ng Typhoon missile system na sinundan pa ng mga Nemesis anti-ship missiles. Hindi ko naman away ang away nung isa. Saan mo gagamitin yung missile? Sino ang gigira sa Pilipinas? Giit pa ni VP Sara ay hindi umano handa ang Pilipinas sa gyera. Anya, wala umanong plano at walang vision ang Marcos administration. Pero kaagad naman niyang sinagot ni Philippine Coast Guard J. Tariela. Ani Tariela, ang isinusulong daw ni Pangulong Marcos na maritime rights ay galing sa sariling strategic interest at hindi galing sa pressure o impluwensya ng ibang bansa. Sinabi rin ni Tariela na 5 beses na umano noong bumisita si dating Pangulong Duterte sa China, pero imbis na ayusin ang isyu sa West Philippine Sea ay tahasan pa umano nitong pinuri si Chinese President Xi Jinping. Pero sa kabila nito ay mga mangingisdang Pilipino pa rin daw umano ang nakaranas ng panghaharas mula sa mga China Coast Guard at patuloy pa rin ang pambubuli ng China. Tanong ni Tariela, hindi pa daw ba sapat ito upang sabihing hindi mapagkakatiwalaan ang China? Ito na ang pinakadirektang puna ni VP Sara sa foreign policy ni PBBM, partikular sa West Philippine Sea. Noong nakaraang taon lamang ay dinepensahan ni VP Sara ang kanyang pananahimik kaugnay sa usapin sa West Philippine Sea at sinabing hindi anya ito trabaho ng Vice Presidente. Okay. Xi Jinping